Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe ninyo, Tower Energy in reverse. Ayan. So, there is yung parang pagkukontra ninyo sa kung ano man ang mga nangyayari dito sa buhay ninyo. Parang you are, parang contradicting kayo, no? So, maaaring merong mga nagaganap na pagbabago sa paligid ninyo and maybe ayaw ninyong i-embrace ang mga pagbabagong yan, parang hindi ninyo wini-welcome yan na mga pagbabagong yan, no? So, maybe, kasi pag pag upright ito, this is a sudden change, no? This is a beautiful change na parating sa inyo. But since this is reverse, no? So, kabaliktaran yon, no? Yung parang, yung kung ano man yung mga nagbabago sa buhay ninyo, sa paligid ninyo, sa trabaho, sa relationship, sa kung ano pa man, parang hindi ninyo yan bukal sa loob na tinatanggap. No, as much as possible, ang ginagawa ninyo parang as much as you can resist the change, yun ang ginagawa ng iba sa inyong Cancer. No, yung parang teka lang muna, yung parang yung parang inaantala niyo muna din, you're trying to delay kung ano man ang mga maaring pagbabago na maaring maganap diyan, yung parang yun, inaano niyo muna, yung parang ina-avoid niyo muna na matuloy or mangyari, no? Yung ganon. So, we have Page of Cups. Ayan. So, dito sa Page of Cups, there is excitement, there is kilig, no? Kasi, maaaring maaaring related dito sa mga relationship, related dito sa mga manliligaw, sa mga jowa, yung gano'n, no? Siguro, meron ditong mga activities kayo na gagawin with your person, or siguro merong mga manliligaw sa inyo, may mga parating na didiskarte sa inyo, you know, something like that. Kaya merong kilig factor dito si Page of Cups. Posible din na meron dito mga invitasyon na parating sa inyo, balita, mga ganon, ano? Invitation for celebration, invitation para sa mga kasalan, mga party, mga social gatherings, yung ganon. So, may mga ganong ganap ngayon sa buhay ninyo. We have strength. Ayan, yung strength energy na to is baliktad siya, 'di ba? So, this is about self-doubt, no? Low self-confidence. Yung parang wala kayong tiwala ngayon sa kahit sino, and even sa sarili ninyo, parang wala kayong tiwala, no? Parang ganon. So, yung very insecure, no? Ang pakiramdam ng iba sa inyo sa ngayon. Cancer. The Hermit energy in reverse. Ayan, malungkot. Ang iba sa inyo, low vibe kayo, no? Low vibe. Dahil din siguro may stress na nararamdaman ng iba sa inyo dito. Siguro may anxiety, may worry. Yan ang napipick up ko dito na maaaring nararamdaman ng iba sa inyo. Kaya tuloy, parang wala kayong gana ngayon na makipag-connect, makipag-usap sa ibang tao. You don't want to socialize. Maaring you don't want to mingle with other people. Kaya siguro, ito yung mga invitation sa inyo, 'di ba? So, maaring ang iba sa inyo, hindi kayo pupunta, hindi kayo a-attend, so maaring ganun ang ganap. No? For some of you, hindi ito para sa lahat na mensahe. Iba-iba naman ang nararamdaman natin, 'di ba? Pero with the Hermit energy in reverse yun, may lungkot, may katamaran kayong nararamdaman dito para makipag-socialize or para makipag-usap, no? What else? We have Page of Swords in reverse. Ayan. So, pagod siguro kayo, Cancer. Kaya siguro, yung parang nagkakaroon na din kayo ng anxiety dahil din siguro sa pagod din ninyo, no? Marami kayong sigurong ginagawa, marami kayong iniisip, scattered yung isip ninyo, kaya pagod na kayo, no? Pagod na kayo. Hindi na ninyo ngayon alam kung anong unahin ninyo, saan ninyo ilalagay yung focus ninyo, yung mga ganun ba, no? Kaya hindi rin kayo makapagplano ng maayos kung anong gagawin ninyo. It's because pagod na, no? You are, parang drained na yung energy ninyo sa ngayon. Kaya din siguro gusto niyo nang magpahinga din, no? Gusto ninyong mapag-isa lang muna para makapag-recharge din kayo. So, maaaring ganun din ang galawan ni Cancer sa ngayon, ano?
Posible din na ano kayo ngayon, maraming iniisip, Cancer. Maraming pinagdidiskartehan, marami kayong inaasikaso, marami kayong affairs na binibigyan ng oras, attention ninyo. Kaya scattered na din ang attention ninyo, scattered na din ang isip ninyo. Kaya napapagod kayo. So, we have 10 of Pentacles in reverse. Ayan, there is something like, hindi pagkakaintindihan with other family members. Maaring yan din ang isa sa dahilan kung bakit kayo gustong mapag-isa, ina-isolate ninyo yung sarili ninyo, dahil siguro may conflict kayo with another person sa another family member. Kaya, siguro, kung nandiyan siya, umaalis kayo, or hindi kayo nagpapakita, tapos kung wala naman siya, maaaring doon kayo lalabas ng kwarto or doon kayo doon kayo makikipag-socialize sa iba, no? Pero pag nandiyan siguro kung sino man na meron kayong conflict, hindi nakikita yung ano ninyo, yung kayo mismo, hindi kayo nagpapakita, hindi kayo lumalabas, no? So maaaring may mga ganong ganap, and that is stressing you out, no? Cancer, it's stressing you out. Nag-worry kayo about the relationship siguro ninyo with that person dahil sa nangyayari na deadmahan siguro kayo, maaaring may saywar kayo, maaaring ganon. Dahil nga may something na hindi kayo napagkakaintindihan. So, there is some kind of family conflict, no, dito for some of you. Posible din na problema sa pera, no? Maaaring meron kayong financial constraints sa ngayon. Maaaring nagkukulang kayo sa pera. Maaaring may problema kayo sa pera, may mga financial obligations kayo na hindi ninyo mapupunan, mababayaran because of financial constraints. Kaya siguro kayo din nagwo-worry, no? So, Cancer, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, it's Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, po unang mensahe po ninyo, Two of Swords in reverse. Ayan, so there is an indecision dito na nangyayari kay Scorpio. Maybe may hinaharap kayong decision making sa ngayon and hindi kayo makapag-desisyon or ayaw nyo munang mag-desisyon sa ngayon. Dahil siguro nalilito kayo kung ano yung kailangan ninyong gawin, kung ano yung best na decision na gagawin ninyo. Kasi siguro, dahil na din sa, it's either marami kayong impormasyon na hawak, marami kayong pinag-iisipan ngayon ng mga detalye, dahil marami kayong hawak na detalye, or posible din na kulang naman, no? For some of you, kulang naman yung hawak ninyong impormasyon, detalye, kaya hindi rin kayo makapag-desisyon, no? So, maaaring gano'n, naguguluhan kayo. There is mental trouble or mental turmoil na nangyayari, no? Sa inyo ngayon. We have 7 of Cups. Ayan. So, maaaring ito, yung mga opportunities na lumalapit sa inyo sa ngayon, yun ang hindi ninyo mapag-desisyonan. Dahil siguro, sa tingin ninyo, all of them, are very attractive to you. Feeling ninyo siguro, ang tingin ninyo dito sa mga opportunities na to, parang gusto ninyong lahatin, Yung parang gusto ninyong lahat i-take advantage, kunin ninyo, i-grab din nyo yung mga opportunities na to. So, posibleng gano'n na nararamdaman ninyo. Kaya ngayon, nahihirapan kayo, Maaaring nagmimini-mini-mo kayo kung alin yung best para sa inyo, pero hindi mo pa rin ma-figure out siguro kung ano yung pinaka gusto mo dito sa lahat. Kasi maaaring torn talaga, hati ang isip at puso ninyo pagdating sa mga opportunities na to. So, posibleng ito yung dahilan ng indecision ninyo dito, no? But in times like this, Scorpio, alam naman ninyo na makakatulong sa inyo lagi is your intuition. Kapag pinakinggan ninyo, sinunod ninyo ang bulong ng intuition ninyo, makakasiguro kayo. Hindi kayo magkakamali dyan. Dahil yung intuition ninyo, bubulungan kayo kung ano yung tama, kung ano ang best para sa'yo, makakaasa kayo na dadalhin kayo dyan sa tamang desisyon. Okay? King of Swords, ayan. So, maybe, alam mo, siguro nag-iisip na kayo na
magtanong kaya ako, mag-research kaya ako, lumapit kaya ako sa mga professionals at humingi ako ng professional opinion or professional advice, no? So, maaaring may iniisip na kayong ganon sa ngayon para magkaroon ng kalinawan ng isipan ninyo, para magkaroon kayo ng clarity kung ano yung kukunin ninyo dito, anong makakabuti sa inyo, anong linya dito sa mga opportunities na to ang best para sa iyo, no? So, gusto ninyong mag-gather ng mga facts, more information, more details about that opportunity siguro. Yun ang gusto ninyong gawin sa ngayon. So, kaya parang gusto ninyong lumapit ngayon sa mga authority, no? Gusto ninyong lumapit sa mga tao na sa tingin ninyo professionally makakatulong sa inyo, no? What else for Scorpio? We have 2 of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, multitasking, no? Maraming ginagawa siguro, kaya nag-ano din kayo, nagja-juggle kayo, no? Gina-juggle ninyo ang mga bagay-bagay, mga opportunities, or yung mga trabaho ninyo, no? Yung palipat-lipat kayo, or maybe ang iba sa inyo ginagawa na ninyo all at the same time. Tinatry ninyong matapos, ma-accomplish ninyo ang mga bagay-bagay, no, nang sabay-sabay. So, paaring ganun ang ganap. Posible din na sa dami ng ginagawa ninyo, sa dami ng iniisip ninyo, may imbalance na nangyayari, no, sa buhay ninyo, sa inyong sitwasyon. Kaya, with the 2 of Pentacles, hinihingi dito na ibalik ninyo yung balance sa buhay ninyo, so that mas makapag-isip kayo ng mabuti. Mas magkaroon kayo ng kaluwagan sa inyong dibdib, sa inyong isipan, na makakapag-isip kayo ng kung ano yung mas best para sa'yo, no? Yung ganun ba? There is also, since this is 2, this is also about decision making. So, meron tayong 2 of Pentacles, meron tayong 2 of Swords, no? So, yung 2s na yan, ano, that is also decisions, kaya most likely dito talaga meron kayong kailangang pagdesisyonan. And this is synchronicity also, Scorpio, meron tayong 2, so that is master number 22. So I suggest po, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 22 for more guidance. I-google po ninyo yan, marami ng blogs and articles dyan sa Google na nag-explain, no, ng mga number meanings, ng mga symbolism ng mga yan sa buhay natin. What else? We have 8 of Cups in reverse. Ayan, so there is stagnation, no? Yung sitwasyon na to na hindi kayo makausad pa, hindi pa kayo makapag-desisyon, you can't make up your mind pa, you know? Nasa stagnant energy kayo sa ngayon. Ayaw ninyo munang magdesisyon, or ayaw nyo munang gumalaw, or hindi pa kayo makapag-desisyon for some reason, no? Kaya nasa stagnant energy kayo, hindi kayo makapag-desisyon, hindi kayo makapag-move forward pa, it's because of that, no? So, posible din, ang iba sa inyo dito, may mga travel plans, ano? At maaring pending din ang mga travel na yan, no? Wala talagang pag-usa dito, walang progress sa mga inaasikaso ninyo, no? Nandito talaga kayo sa stagnant energy, no? For some of you, Scorpio. 10 of Cups in reverse. Yan. So, maraming nakakaapekto dito sa buhay pamilya ninyo, no? Ang stagnant energy nito. So, siguro meron ditong mga hindi pagkakaintindihan between you and another family member. Alam mo yun, yung hindi, merong tension, no? Siguro ang iba sa inyo dito, Scorpio na sitwasyon within the family unit. Meron kayong tension, meron kayong hindi pagkakaintindihan siguro sa pamilya, sa ibang members ng family ninyo. Kaya medyo hindi kayo ngayon masaya, no? Hindi kayo masaya sa buhay pamilya. Ang iba dahil siguro meron kayong disagreement with another family member, maaring may hindi kayo pinagkakaintindihan, maaring may pinag-aawayan kayo sa pamilya, maaring ganon, no? Kaya medyo low vibe kayo ngayon. Kaya hindi rin kayo makapag-desisyon siguro dahil hindi kayo makapag-focus. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Pisces. Pauna mensahe po ninyo, Knight of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo, but this Knight of Pentacles is in reverse, no? So, parang ang iba sa inyo dito, medyo hindi umuusad muna. Parang walang gana, no? Yung parang ganoon, walang gana. Gusto niyo muna na nakapos muna kayo, kumbaga, nakapos. Yung parang ayaw niyo munang gumalaw, ayaw niyo munang magplano, ayaw niyo muna ng progress. Yung parang ganoon, yung stay put lang muna, no? Maaring ganoon ang ganap ni Pisces sa ngayon. We have, two of wands in reverse. Ayan, so, ayaw nyo talaga muna ngayon gumalaw, no? Parang ayaw nyo ngayon ayaw ninyo ng movement sa ngayon. So, siguro, it's either, pero parang hindi, kasi planning stage ito eh. It's the two of wands, it's about planning, it's about strategizing. But since reverse siya, so ibig sabihin, ayaw mo din na gawin ng mga yon, no? Hindi ka rin nasa mode para magplano, wala ka din sa mood para strategize or mag-isip, no, yung ganon. So, parang wala ka din, talagang gusto mo muna ngayon na mag-ano ka muna, na yung parang umupo lang, mag-chill lang muna, you know, yung parang gusto mo muna carefree mode ka lang ngayon, na hindi ka muna mag-iisip, hindi ka muna didiskarte, parang pahinga muna, no, yung ganon. Kaya kahit siguro may mga plinano na kayo before, para ngayon, teka lang muna, postpone muna natin, or i-cancel muna natin, no? Parang gano'n ang peg ngayon ni Pisces. So, this is 7, sorry, 7 of Pentacles in reverse. Ayan, so yun nga, no? Talagang gusto ni Pisces siguro ngayon, ano lang, umupo lang, mag-daydreaming lang, siguro pagod kayo dito, no, Pisces. Siguro in the past or recently, meron kayong pinagkapaguran, meron kayong ginawa siguro na hindi nag-come to fruition, or meron kayong plano na hindi nag-materialize, kaya parang teka lang muna, magpapahinga muna ako. Parang ayaw ko muna, no? Parang gusto mong putulin muna yung cycle, no? At gusto mong huminto muna, tumigil muna dito, tumambay muna, umupo muna, parang wala muna akong gagawin ngayon, no? Kasi parang gusto mong putulin kung baka misfortune, no? Yung nangyari sa'yo, in the recent past. Kaya gusto mong putulin yun muna, wala ka munang gagawin. Hindi ka muna magpapatuloy sa kung ano man yung mga plinano ninyo or mga ginagawa ninyo para hindi na magtuloy-tuloy ang kung ano man ang hindi magandang experience mo doon sa kung anong ginawa mo, no? In the recent past. So, posibleng ganun ang ganap. Kaya, gusto mo na muna ngayon na stay put lang, wala mo nang pag-isip, walang pagpaplano, postpone muna ang lahat, no? Parang ganun. What else? We have strength in reverse. Ayan. So, dahil din siguro, no, may mga pagdududa talaga kayo. May pagdududa kayo it's either pagdududa sa sitwasyon ninyo mismo, sa kakayanan ninyo, sa plano ninyo, sa mga tao na nasa paligid ninyo. So, maaring you are lacking that trust, you are lacking that feeling of security, no, na ang gagawin ninyo, magtatagumpay ba to? Ang gagawin ninyo, makakabawi ba ako dito? No, yung parang ganon. So, low vibe ang iba sa inyo dito, Pisces, sa ngayon, no? Low vibe. Mababa yung energetic frequency ninyo sa ngayon, kaya mas gusto ninyo na stay put muna kayo, na dito lang muna kayo, no? You're feeling, parang may self-doubt kayo dito eh. May insecurity, may self-doubt, mababa yung self-confidence ninyo, kaya parang ayaw ninyong ipagpatuloy kung ano man yung sinimulan ninyo, kasi ayaw ninyong magtuloy-tuloy, siguro yung hindi magandang ganap. What else? We have 6 of Wands in reverse. May disappointment, no, si Pisces dito. Kaya siguro wala kayong gana magtrabaho, wala kayong ganang walang gana sa life, no, sa ngayon.
Parang nandun kayo sa energy na sa ngayon. Kasi siguro meron disappointment, merong malaking disappointment kayo siguro na pinagdaanan dito. Kaya ganun ang nararamdaman ninyo sa ngayon. Parang gusto ninyong bumawi. Siguro mag-aano kayo dito na mag-iisip-isip. Or siguro magkakaroon kayo dito ng pagpaplano, panibagong plano. Parang gusto niyo siguro na magkaroon kayo dito ng reset. Pero with this, yung parang fresh pa siguro ang mga disappointment na naganap. Kaya parang ngayon gusto munang blankohin ng iba sa inyo dito ang isip ninyo at gusto ninyong mag-refresh. Parang gusto ninyong i-reset muna yung sarili ninyo dito, no? Yun ang napipick up ko. Final message ninyo is the Ace of Swords. This is victory. Napakaganda. Kabaliktaran. Ito ni Six of Wands, no? In reverse. Dito, you're going to be victor. Magkakaroon kayo dito ng clarity. This is really a beautiful shift, no? Ng inyong energy. Kasi with all this, no? Na parang, alam mo yun, gusto mong sa isang tabi ka lang muna at hindi ka mag-iisip. With that, siguro, gagamitin ninyo ang pagkakataon na yan para mag-reflect siguro kayo, magmuni-muni kayo, mag-tune in kayo sa inyong intuition, mag-tune in kayo sa inyong inner guidance, no? Siguro, gano'n ang magiging ganap para sa iba sa inyo dito, Pisces. Kaya clarity is coming in. Magkakaroon kayo ng clarity, magkakaroon kayo dito ng enlightenment, magkakaroon kayo dito ng mga bagong inspiration, bagong diskarte. Siguro may kusang papasok, no? Maybe divine guidance is coming in, no? Papadalhan kayo ng divine universe dito ng breakthrough para makabangon kayo sa inyong sitwasyon dito. Maaaring ganun ang ganap dito with the Ace of Swords, kaya you're going to end up victor dito dahil malalagpasan ninyo yung low vibration na to, malalagpasan ninyo at mas magkakaroon kayo ngayon ng enlightenment and clarity of where you are heading or kung saan kayo papunta, ano na ang susunod ninyong gagawin, ano na yung discarding susunod na gagawin ninyo dito. Kaya magiging na kayo ngayon, mas magiging excited kayo in the end, no? Magiging excited kayo na simulan ng muli ang pag-usad ng buhay ninyo after na magmuni-muni kayo, after na i-embrace ninyo yung low vibe na to, no? After na nakatambay lang kayo, after na nagmuni-muni lang kayo, then here you go, there is breakthrough coming in. Kaya uusad na, no? Magiging excited na kayo dito. Magiging excited na kayo dito. Magbabago ang ang energy ninyo dito at mabubuhayan kayo ng loob dito in the end. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.